Habang abala ang lahat sa pagtingin sa bagong rehabilitated na fish port sa Pangasinan, may isang detalye ang napansin ng mga defense observers. Hindi ito bagong barko ng Philippine Navy. Hindi rin ito cutter ng Philippine Coast Guard, kundi isang hanay ng mga BFAR vessels na tahimik na nakadaong sa Sual Fish Port. Sa unang tingin, mukha lamang silang ordinaryong government boats. Pero sa mas malalim na pagsusuri, maaaring isa na ito sa pinakamahalagang civilian maritime fleets ng Pilipinas. At ang mas nakakagulat, hindi lang pala 12 ang bilang nila. Ano ang tunay na papel ng BFAR sa West Philippine Sea? At bakit sinasabi ng ilang defense analysts na ito ang maaaring maging silent force ng Pilipinas sa karagatan? Alamin natin. Welcome back sa Atlas One. Welcome to Atlas One. Noong Hulyo 30, 2026, bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong rehabilitated na PFDA Sual Fish Port sa Pangasinan. Layunin ng inspeksyon na ipakita ang pagpapalakas ng fisheries infrastructure at food security. Ngunit habang nakatutok ang karamihan sa bagong pasilidad, may ibang detalye ang nakunan ng aerial footage. Makikitang magkakatabing nakadaong ang maraming BFAR vessels. At dito nagsimula ang usapan ng defense community. Batay sa mga kuha mula sa inspeksyon, may 13 BFAR vessels na nakadaong sa fish port. Bukod pa rito, may 2 pang barko ang kasalukuyang ginagawa. Nakakagulat ito dahil ang unang procurement plan ay para lamang sa 12 patrol vessels batay sa 30 metro design. Ibig sabihin, tahimik ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalawak ng BFAR fleet. Kapag narinig ang salitang BFAR, marami ang agad na nag-iisip ng fisheries management. Pero sa kasalukuyan, mas malawak na ang kanilang misyon. Kasama na rito ang pagpapatrolya sa fishing grounds, pag-escort sa mga Pilipinong mangingisda, pag-monitor ng maritime activities, paghatid ng humanitarian assistance, pagresponde sa kalamidad, at pakikipag-coordinate sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa madaling salita, hindi lamang sila nangangalaga ng isda, nangangalaga rin sila sa presensya ng pamahalaan sa ating karagatan. Hindi lamang iisang ahensya ang nagbabantay sa West Philippine Sea. May kanya-kanyang tungkulin ang bawat isa. Ang Philippine Navy ang nagsisilbing military deterrent. Ang Philippine Coast Guard ang nagpapatupad ng maritime law enforcement. Samantala, ang BFAR ang nagpapanatili ng tuloy-tuloy na civilian government presence. Kapag pinagsama-sama, mas lumalakas ang kakayahan ng Pilipinas na ipakita ang aktibong pamamahala sa loob ng ating exclusive economic zone. May ilang defense analysts na naglalarawan sa bagong BFAR multi-mission offshore vessels bilang katumbas ng maritime strategy na ginagamit ng China. Ngunit may malaking pagkakaiba. Ang China ay gumagamit ng maraming civilian fishing vessels upang suportahan ang kanilang maritime objectives. Sa Pilipinas, hindi commercial na fishing boats ang ginagamit. Sa halip, namumuhunan ang gobyerno sa mga purpose-built civilian government vessels. Ang pangunahing misyon ng mga ito ay fisheries protection, law enforcement support, marine scientific research, humanitarian assistance, at long-range offshore operations. Ibig sabihin, legal at malinaw ang mandato ng mga barkong ito bilang bahagi ng civilian government fleet. Mas kapanapanabik pa ang susunod na yugto. Ang susunod na henerasyon ng BFAR, multi-mission offshore vessels, ay magiging mas malaki kaysa sa kasalukuyang fleet
mula sa humigit kumulang 30 metro. Lalaki ito sa halos 51 metro ang haba. May displacement na tinatayang 650 tonelada. At higit sa lahat, magkakaroon ito ng helicopter landing deck. Bagamat hindi ito permanenteng magdadala ng helicopter, mas lalaki ang operational flexibility nito para sa surveillance, search and rescue at humanitarian missions. Sa unang tingin, maaaring simpleng hanay lamang ng mga BFAR vessels ang nakita sa Swalfish Port. Ngunit para sa mga sumusubaybay sa maritime modernization ng Pilipinas, mas malaki ang kahulugan nito. Ito ay simbolo ng patuloy na pagpapalakas ng civilian maritime capability ng bansa. Patunay na hindi lamang warships at Coast Guard cutters ang bumubuo sa ating maritime strategy. Kasama rin dito ang mga civilian government vessels na araw-araw na nagpoprotekta sa ating mga mangingisda, likas na yaman at soberanong karapatan sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang paglawak ng BFAR fleet, unti-unti ring lumalakas ang presensya ng Pilipinas sa isa sa pinakamahalagang maritime regions sa buong mundo. Ano ang masasabi ninyo? Sa tingin ba ninyo ay dapat pang dagdagan ng pamahalaan ang BFAR multi-mission offshore vessels? At sapat ba ang kombinasyon ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at BFAR upang maprotektahan ang ating exclusive economic zone? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang may like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang balita tungkol sa Philippine Defense, AFP Modernization, West Philippine Sea at Indo-Pacific Security. Maraming salamat sa panonood. This is Atlas One. Look beyond the headlines and stay vigilant.